kayo ng Panginoon, lahat po ng mga nanonood sa ating online worship service. Sa umagang ito, welcome po kayong lahat. Hallelujah. And sa umaga pong ito, magpupuri po tayo and mag-worship po tayo kay Lord. Hallelujah. And bago po ang lahat, let's acknowledge the presence of God. Manalangin muna po tayo. Hallelujah. Yes, Lord. Father God, we thank you sa umagang ito, Panginoon. Patuloy ka po namin, Lord God. Wini-welcome and pinapasalamatan, Lord, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord God. Hindi ka po nagkukulang. O God, hindi ka po nagbabago, Panginoon, ang aming Diyos na pinaglilingkuran. O God, salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, sa pag-iingat mo, sa proteksyon. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay, Panginoon, O God. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, narito kami, Panginoon, O God, with a humble heart, Panginoon, with a humble heart, Lord God, nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa harapan mo, Lord God, and ino-honor ka namin, gino-glorify ka namin, Lord God. Patuloy mo nga po, Panginoon, Lord God, siya sa atin, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga motibo, Lord God. Alam ko, ikaw lang ang nakakaalam ng lahat, Panginoon, na God. Lord, samahan mo kami, tulungan mo kami mula sa umpisa hanggang sa matapos, Lord God, ang gawaing ito, Panginoon. And patuloy, O God, na ikaw lamang ang maparangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord God. Hallelujah. We praise your name. We glorify your name. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Everybody say amen. Sige po, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Come on, let's praise God. We praise you, yes. Glorify your name, Jesus, yes. Oh.
and taken me over, and all I want is to be and with you forever, and with you forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart.
Shekarabahando Rabashanda. Glory to Jesus. Hallelujah. Gandang umaga po ulit. At ito po yung lingkod, si Brother Rodel, At sa ating pong Revelation TV. And Sunday po ngayon, tayo po ay, siyempre, katulad po ng dati, mag-aaral po ng salita ng Diyos. Hallelujah. Oh, we bless you, Jesus. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Tayo po saglit na manalangin. Ama, sa iyo po namin tinatagubilin ang iyo pong banal na gawain sa umagang ito at kami po ay umaamin sa aming pong limitasyon maliban po sa iyong pangako na ang banal na Espiritu Santo ay iyo pong sinugo upang tumulong sa amin sa dakila at banal na gawain katulad po ng pagbabahagi ng iyong banal na salita. So kami po ay nagpapakababa, umaamin na wala po kaming kaya maliban ikaw po ay sumaamin. Pagpalain mo lahat po ng aming viewers maging sa malalayong lugar. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At sa umagang ito ay ang i-discuss ko po ay nasa aklat po ng Jeremias chapter 17 beginning verse 10, as ganito po pagkasabi. Actually, sa verse 9, ang sabi po sa Jeremiah 17 verse 9, sino ang makaunawa sa puso ng tao, ito'y mandaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Purihin po ang Panginoon. So ang ating pong nabasa ay patungkol po sa dalawang bagay, yung pong tinatawag na desisyon ng tao, puso ng tao, o yung tinatawag na pagpapasya ng tao, o yung pagiging consistency po ng tao, so, lalo sa relasyon sa Diyos, sapagkat ang sabi po doon sa verse 9 ng Jeremiah 17, sabi po ng Diyos, sino ang makakagamot sa puso ng tao? Siya'y pabago-bago. Actually, sinabi po niya, meron siyang kabulukan o meron siyang karamdaman. So, parang dinideclare ng Diyos dito sa kanyang salita, 17 verse 9 ng Jeremiah, ang puso po ay may tunay siyang ugali na nagbabago. Nagbabago po siya. Na parang yun ay pinaniniwalaan ng Diyos. Sapagkat siyang nagsabi, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Siya ay may kabulukan, meron siyang sakit, wala na siyang lunas. Dahil sa konteksto po niyan, Book of Jeremiah, ang mga tao po ay pabalik-balik po ang pagkakasalang ginagawa sa Diyos. Kaya parang sabihin natin, ang Diyos ay wala po siya talagang tiwala sa tao. Kaya na-i-declare po yung 17 verse 9. Hallelujah. Sino ang nakakaunawa, hallelujah, sa puso ng tao na lagi na lang nagbabago. Kaya sa umagang ito ay ang pangalawa nating pinag-aaralan ay yung tinatawag na reward sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya sa verse 10, hallelujah, ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay, hallelujah, at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So, madali sabi po ng Diyos ay yung reward na nanggagaling sa Panginoon
ay kanya po itong masusing sinisiyasat bago ibigay sa tao yung reward. Kasi nga po ay minsan ang tao pag ito ay kanya ng pinagpala, nakaranas na ng tagumpay, nakakalimot po ang tao. Hallelujah. Kasi nga sabi niya sa verse 9, sabi nga niya kanina, sino makakaunawa sa puso ng tao, ito ay mandaraya at walang katulad, no? Walang lunas ang kanyang kabulukan. Hallelujah. So, para bagang sa umagang ito, ang Panginoon, ang Diyos, na ating pinaglilingkuran, ang sabi niya, pagpapalain kita ayon sa klase ng iyong pamumuhay, ayon sa uri ng iyong paglilingkod, at sinisiyasat ko ang iyong puso. So, madaling sabi, pag tayo po ay mayroong dinaranas na testingan, pagsisiyasat, sabi nga, sinusubok ko ang tao. Hallelujah. Ay para bagang tinitiyak ng Diyos bago niya ibigay yung ating mga reward, blessing, o mga answer prayer. Gustong siguruhin ng Panginoon na hindi tayo magbabago. Hallelujah. Kasi nga, mabalik-balikan natin, sino ang sabi niya sa verse 9, Jeremiah 17, nakakaunawa sa puso ng tao. Ito'y mandaraya. Sabi nga, pagsalitang mandaraya ay manluloko daw po ba? Parang yung ganun katapat na salita. Deceiver. So, parang ayaw ng Diyos na siya ay maluko ng isang taong pabago-bago. Hallelujah. Alam naman natin mula pa sa pagkalalang, ang ating mga ninunong Adan at Eva ay nagbago na sila kagad. Nandun ang Diyos, nandun si Adan, nandun si Eva. Pero nung dumating yung Satanas, nagbago na po ang kanilang pagsunod, commitment, relasyon at pag-ibig sa Panginoon. Yun po ang aking gustong linawin dito, na ang lahat ng reward, blessing ay binigay na ng Diyos sa ating mga ninuno. Actually, maging sa atin, binigay na po. Ang linaw po na Ephesians 1 verse 3, lahat ng spiritual na pagpapala ay binigay na ng Diyos. Pag sinabi pong spiritual, ito ay mga permanente na mga blessing, permanent na blessing. Pag sinabing permanente, hindi na po ito pwedeng bawiin ng Diyos. Binigay na nga po Ephesians 1:3. Sabi niya, lahat ng spiritual na pagpapala binigay na ng Diyos sa atin. So hindi na po niya kayang bawiin. Hallelujah. So nandun na po yun. Ngayon, doon sa mga physical and earthly reward sa atin, tulad po ng bahay, ari-arian, kabuhayan, negosyo. Ang sabi niya, ako naman ang nagre-reward sa tao at sinisiyasat ko yung klase at uri ng kanyang pamumuhay. So, nandun na po yung spiritual blessing, yung tinatag na permanente. Pag tayo anak ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Hindi na po pwedeng baguhin po yun eh. Anak po tayo ng Panginoon. Permanente po yun. Kaya lang pagdating po sa klase ng ating pamumuhay dito sa lupa, alam po natin yung alibughang anak. Lumayas siya sa kanyang magulang. Anak siya, pero siya ay lumayo at nahirapan dahil hindi na siya matustusan ng kanyang ama dahil malayo po. Hallelujah. Ganon din sa atin, hindi tayo kayang i-reward, tustusan, i-bless, o i-provide ng Diyos pag lumayo po tayo. Pero anak po tayo ng Panginoon. Hallelujah.
Anak po niya tayo dahil tinanggap natin siya bilang ating Ama sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sapagkat ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, ang sino man tumanggap sa Panginoon ay may karapatan na maging anak ng Diyos. Anak po tayo. Ngayon ang tanong, bakit mayroong mga anak ng Diyos na minsan ay nalalampasan sa mga reward o tinatawag na blessing o gantimpala? Bakit mayroong mga anak ng Diyos na tuloy-tuloy yung pag-unlad, sabihin natin pag-asenso, hindi naghihirap, dahil ang sabi nga ng Jeremiah 17:10, ako yung nagre-reward sa tao at sinisiyasat ko ang kanyang buhay sa klase ng kanyang paglilingkod. So, yun po ang pagkakaiba. Hallelujah. Yun po ang pagkakaiba. Hallelujah. Anak tayo ng Diyos, wala pong question doon. Pero sa larangan po ng mga reward, blessing, o mga gantimpala, mga promotion, hallelujah, mga provision, mga resources, hallelujah, hindi lubos may ipagkaloob ng Diyos dahil meron siyang dapat ites, subukin, siyasatin sa kanyang mga anak. Hallelujah. Kaya sabi niya, sinusubok ko ang pamumuhay ng tao at ako yung nagbibigay ng reward sa klase ng kanyang paglilingkod. Hallelujah. So, para bagang sa umagang ito, para tayong tatanong sa Lord, Lord, hindi ba ako karapat dapat pagpalain dahil meron ka pang tinitest sa akin? Malamang po, malamang. Hallelujah. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon sa mula pa lang sa Genesis, sabi niya sa Genesis, wag mong kakanin to, sa Genesis 2 verse 17. Wag mong kakanin to, wag kang susuway, because you will surely die. Hallelujah. Ibig sabihin, yung obedience o at disobedience, hallelujah, ay malaki po ang kanyang pagkakaiba. Yung obedient, o obedience sa Panginoon, mayroon po siyang kalakip na blessing. Pero pag nagbago, nagkaroon ng disobedience, meron siyang separation. Hallelujah. So, actually, ang sabi ng Isaiah 59 verse 2, hindi ako bingi. Hallelujah. At hindi maiksi ang aking kamay para ikaw ay abutin, sagutin, o ikaw ay aking tugunin. Kaya lang ang iyong kasalanan ang nagpapahiwalay o nagpapalayo sa atin. Hallelujah. So, parang sa umagang ito, dahil nga po sa ating dinadanas na pandemic na ito, talagang kung titignan, mahirap po yung ikabubuhay. Wala pong regular na matatag na kabuhayan dahil nga gusto mong pumasok, wala namang sasakyan. Hallelujah. At may pag-aalala, maaring mahawaan po ng sakit na virus po yan. Kaya nandun po yung agam-agam, takot, pangamba. Pero tinitiyak po ng Diyos, hallelujah, sa atin, sinabi po niya, wala daw pong sandata na nalalang upang tayo ay mawasak. No weapons formed against us can prosper. Maging po yung sakit po yan. Hindi po tayo kayang ibagsak po yan. Kasi po, ang Diyos ay sakop po niyang lahat ng kapangyarihan, nakikita man o hindi,
maging ang demonyo, ang Satanas, ang Lucifer, ay under po ng Panginoon. At tayo yung anak niya, pag sinabing Lord, siya ang may-ari, hallelujah. Actually, kung basahin po niyo yung aklat ni Job, si Satanas po, sunod-sunuran lang po sa Panginoon. Binigay din po sa atin yung authority yon. Sabi niya, makakapagpalayas kayo ng demonyo. Nandun po yung authority. Kaya kung demonyo mang sakit yan, no? Demonyo ng kaguluhan, demonyo ng karamdaman, ay kaya po natin yung itaboy sa autoridad na binigay ng Diyos sa atin. In the mighty name of Jesus. Kaya lang, pagdating nga po sa larangan po ng mga blessing, pagpapala na kailangan natin, hallelujah, sabi na nga ng Matthew 6:33, huwag niyong problemahin yan. Dahil yan ay automatic, idadagdag sa inyo yan, sabi ng Mateo 6. Automatic, idadagdag sa inyo yan. Pagkain, damit, pangangailangan. Ngunit higit sa lahat, unahin nyo. Kung doon po nagsisiyasat ang Diyos sa larangan po ng paglilingkod, inuuna ang kanyang kaharian. Inuuna ang kanyang kaharian. Hallelujah. Inuuna yung kanyang kaharian. Hallelujah. Pag sinabi pong kaharian, yung kanyang jurisdiction, yung kanyang territory, hallelujah, yung kanyang mga nasasakupan, yung kanyang mga citizens na nandun sa loob ng kanyang teritoryo. Kingdom po kasi, pag sinabing kingdom, nandun yung teritoryo, nandun yung mga rules, nandun po yung mga tinatawag na citizens. Hallelujah. So madali sabi, seeking the kingdom of God, una yung king. Gaano kataas yung ating pagrespeto, pagsamba sa kanya. Paano po? Sa mga literal na earthly king, hallelujah, dito sa lupa. Hindi ka pwedeng pumunta, lumapit sa hari nang wala kang dala. Hallelujah. Doon po, totoo po yan. In the book of panahon ni Solomon, nung dumating po doon yung reyna, may dala po siyang mga kamelyo punong-puno ng mga regalo sa hari dahil gusto makipagkita. So sa mga earthly king dito sa lupa, hallelujah, di ka pwedeng lumapit sa hari na wala kang dala. Hallelujah. So ngayon, sa ating pong ilustrasyon, bawat paglapit po natin sa Diyos, may dala ka pong tinatawag na sakripisyo. Dahil magdadala ka eh. Hallelujah. Magdadala ka sa hari. Kaya nga kung titignan, bawat pagsamba natin, may dala tayo mga offering, mga handog. Hindi just because ang Panginoon ay dinidilensyahan niya tayo, hinuhut-hutan tayo, tayo kinukunan niya, samantalang alam naman natin na tayo ay mahirap lang. Bakit kailangan tayo magdala? Ang ibig pong tukuyin at pakita nun yung tinatawag na pagrespeto, paggalang sa kataas-taasan Diyos. Kahit na ikaw ay maliit, mababa, lumapit ka sa Diyos, mataas ang respeto ko sa iyo, ginagalang kita kaya may dala ako sa iyo kahit papano. Hallelujah. At alam niyo po yung hari na mabuti, pag siya po ay kinakitaan tayo noon, hallelujah, sa kanya naman pong kayamanan at siya'y natuwa. Alam natin lahat ng istorya. Sa aklat po ni Esther, sabi niya kahit kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, pag ang Diyos ay natuwa sa atin, hallelujah, di naman po niya tayo
pagkakaitan dahil mabuti nga po siyang Diyos. Yun po ang sinasabi ko, pag inuna natin yung kanyang kaharian, na number one, nabibigyan ba natin ng kagalakan, katuwaan, kasiyahan ang Diyos sa ating klase ng pamumuhay. Yun po, number one, nabibigyan ba natin ng kasiyahan ang Diyos sa klase ng ating paglilingkod. Dahil ang linaw nga ng 17, Jeremiah verse 10, ako yung nagsisiyasat sa klase ng paglilingkod ng tao at ako yung nagre-reward sa kanya. Sa umaga pong ito, parang ganito. Hallelujah. Tayo ay nasa local church, Christ Revelation Church. At alam po nyo, ng inyong lingkod ay binigyan po siyang tinatawag na authority, delegated authority, mamahala sa inyo at mangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niya kay Moises, puntahan mo sila, paglingkuran mo sila, pangaralan mo sila, turuan mo sila. So, ang Diyos ay tinawag po niya ako at binigyan ng divine authority, delegated authority. Hallelujah. Alagaan mo, pangaralan mo, turuan mo, encourage mo. Yun po ang ginagawa ko ngayon. Ngayon, bilang tayo naman, yung nasasakupan yung citizens ng kingdom, hallelujah, sa local na church po ito. Linggo ng umaga, bumangon ka ng maaga, nag-ayos ka, binuksan mo yung cellphone mo, pinrepair mo yung internet mo, signal mo. Palagay ko natutuhan Diyos. Pero hanggang ngayon, tapos na yung programa, tulog pa tayo, tapos aabangan na lang natin yung tinatag na replay, tapos nakalimutan na, palagay ko po, hindi po matutuwa ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi niya, akong sumisiyasat sa puso ng tao. At pag tayo binayo ng pagsubok, tatakbo tayo sa kanya, Ama, ganito, ganito. Kaya tama yun, Jeremiah 17 verse 9 eh. Sabi niya, di ko maintindihan yung tao. Bulok yung puso niya, sabi niya, pabago-bago siya. Kaya sabi niya, siyasatin ko siya, susubukin ko siya, tetestingin ko siya, saka ko siya i-reward. Hallelujah. Alam po nyo, kapag ang tao nasubok mo, pwede po siyang pagkatiwalaan. Totoo po yun, kasi tested mo yung tao eh. Tested mo yung tao. Kapag ang tao ay tiwalang-tiwala sa kanya, pati po yung sikreto mo, yung pitaka mo, ari-arian mo, hallelujah, pwede pong pagkatiwala eh. Yun na lang po, halimbawa, may sasakyan ka, hiramin ng kakilala mo, kaibigan mo, minsan wala kang tiwala sa kanya, baka ibunggo po niya eh. Hallelujah. Pero pag tiwala ka, kayang-kaya mo, maluwag sa kalooban mo, iabot po yung susi. Katulad po sa Diyos. Hallelujah. Pag tayo ay pinagpala ng sasakyan, ari-arian, mapagkatiwala kaya sa atin yun. Negosyo, may pagkatiwala sa atin yun. Binigyan tayo ng negosyo, ay yun kaya ay pagyayamanan natin, tapos yung ating mga tinatawag na ikapo po doon, ibibigay kaya natin. Binigyan tayo ng promotion, pinagkatiwala, bibigay kaya natin yung mga tinatawag na ikapo doon o mga tithes. Hallelujah. Hallelujah. So, yun po yung aking ibig sabihin. Glory to God. Sa sabi ng Panginoon, ako yung sumisiyasat. Kaya kung may testingan po sa buhay, it is a good sign, baka mayroong palapit na blessing. Mayroong parating na blessing. Kasi hindi nga po tayo pwedeng pagkatiwalaan talaga ng Diyos sa verse na yon. Hallelujah. Sinisiyasat ko yung puso ng tao ayon sa klase at uri ng kanyang pamumuhay at paglilingkod. Kaya wag po sana tayo magtampo sa Diyos kung mayroong mga umuunlad na mga kapatiran tayo, hindi. Baka may testingan pa pong nangyayari. At ang alam nyo po, ang test, kapag hindi mo naipasa, babalik ka uli, a-attempt ka uli. Hallelujah. Alam po natin lahat yan, lalo po sa tinatawag pong mga licensing, kukuha ka ng test, di ka pumasa, actually gumugol ka pa ng pera at panahon, nag-review ka pa. Tapos pag hindi ka pumasa,
magse-second attempt ka po. May 3 attempt po. Yung iba, give up na eh. Hallelujah. Kasi po, yung Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Give you praise. Lord, we bless you. Praise po, Panginoon, no? Medyo nawawala po tayo. Yan nga po ang aking problema minsan. Pagka sa larangan po ng tinatawag po technical. Glory to God. Sa larangan po ng ganito, tayo po minsan nag-struggle. Glory to Jesus. Ganun pa man, hallelujah. Nung mga panahon po ng lumang tipan, mag-inom sila Pablo, wala pong microphone eh. Impact, sa totoo lang po, hallelujah, sa totoo lang. Panahon po nila Abraham, mga lingkod ng Diyos, wala pong pastor. Wala pong pastor. Direct po ang kanila pong communication sa Diyos, sa Old Testament. Hallelujah. Pero na-maintain po nila yung kanilang consistency sa Diyos. Paglilingkod, lahat po ng prophet, o lahat po ng mga mighty men and men of God, and women of God sa Old Testament. Panahon po ni Paul, sinusulatan lang po mga kongregasyon.
Pero meron po talagang mga Timothy, mga Pilemon, mga Titus, kung saan ay consistent po sa klase ng kanilang relasyon. Yun po ang aking ibig sabihin dito, na kahit wala na pong Sunday preaching, hallelujah, in fact, wala kayo, yung iba walang internet, nasa bundok, palit tayo, nasa syudad tayo. I've been in so far, no, places, katulad po ng Mindanao, bundok po talaga, hallelujah. Wala pong internet po dyan, mga kapatid. Pero may mga Kristiyano po dyan na maintain po yung relasyon sa Diyos. Yung po nga ang ibig sabihin. Kaya, this morning ay nagsisiyasat po ang Diyos. Hallelujah. Na may maintain ba natin yung ating consistency sa Kanya, paglilingkod, relationship sa Panginoon. May nagbabantay, wala, kahit walang magsabing, pastor, alagaan mo yung mga cell member, nagagawa po ba natin yun? Yung iniwan na obligasyon sa atin ng ating pastor, natatrabaho lang. Yun ang tinatawag na consistent, hallelujah, o faithfulness. Kaya sabi nga, again, sa Jeremiah 17, verse 9 and 10, sino nakakaunawa sa puso ng tao? May kabulukan siya sa atin. Nagbabago siya. Hallelujah. Kaya ako yung nagre-reward sa taong nasubok na test. At kung sakali, sabihin naman natin, nagsikap tayo. Hindi tayo nag-compromise sa Diyos, sa Kanyang pag-ibig sa atin, hindi tayo naghudas sa Kanya. Hallelujah. Glory to God. Ay masasabi ko po, Diyos din po nakakaalam, sinisiyasat ang ating puso. Na kung saan, mga kapatid, wala pong malilingid sa Panginoon kung tayo man po ay pure ang ating mga paglilingkod. Ito ay nakitang paglilingkod o hindi. Diyos din po ang magre-reward sa atin. Diyos pa rin po ang mag-bless. Diyos pa rin ang magre-reward. Diyos pa rin ang magagantimpala. Kasi nga, siya ang nagsisiyasat. So, hindi natin masasabing it's unfair. Mga paglilingkod na hindi natin nakita, mga paglilingkod na hindi, sabihin na natin, ginawa mo yon, may nakakita at hindi. Gumawa ka ng kabutihan, paglilingkod. Diyos pa rin ang magre-reward. Nagkusa ka. Kung nag-volunteer ka, nagkusa ka. Hallelujah. Naalala ko tuloy nung ako hindi pa pastor. Hallelujah. Ako isang member pa lang po ng local church noon. In 1995. Hallelujah. Bigla pong bumaha sa aming lugar. Bigla pong naisip yung aming maliit na inuupahang simbahan. Hallelujah. Inisip ko kagad paano yung mga instrumento, yung drum set, yung mga Bible, mga microphone, baka ako abutin ng baha. Hallelujah. So that time, wala namang mga cellphone pa. Hallelujah. Dinusong ko po yung baha hanggang Baywang. Walang sasakyan, walang makadaan, pati truck, hindi po pwede. Hallelujah. Dinusong ko po yun. 3 kilometro layo. Hallelujah. Pinuntahan ko po, sinilip ko yung simbahan namin na maliit na inuupahan sa lugar po ng Santa Ana, Pampanga. Gusto ko lang matiyak na mga drum set o kasangkapan ay hindi inabot po ng baha. Dahil ngayon tinatawag na malasakit. Hindi sinabi ng pastor ko yun, hindi walang nag-utos sa akin. Basta alam ko, ako ay naglilingkod, may nakakita at hindi, may reward o wala, nakita ng Diyos. Kaya naman siguro nung nakita ng Panginoon, ba may malasakit ito sa simbahan, kaya siguro tinawag niya ako ng pastor. Ang ngayon bilang pastor po, ginagawa ko yung aking obligasyon. Hallelujah. May nagbayad, walang nagbayad, may nag-reward, mayroong hindi, mayroong nag-appreciate, walang nag-appreciate. Hallelujah. Basta ako po ay tuloy-tuloy na maglilingkod, may reward o wala,
Diyos po ang magre-reward. Sinabi niya, ako yung magre-reward. Hallelujah. Ako yung magre-reward. Sa klase ng paglilingkod ng tao. Maalala ko po yung isang pangyayari sa buhay namin na isa kong kaibigan, pastor. May problema po sila sa larangan po ng mga legal o yung mga kaso o abogado sa korte. Meron po kaming kaibigan o kakilalang abogado, linapit po namin yung kaso, yung simbahan, ay yung titulo, parang ganun po yung problema. Hallelujah. Binabawi po yung lupa na dinonate sa simbahan, na nakatayo na po yung building. Hallelujah. So, siyempre ilalaban mo po sa hukuman po yun, tinayo yung building, yung lote, binabawi po nung nag-donate, kasi nga po, namatay na yung nag-donate, yung mga nakangumahabol. Sabi, dinonate na ng tatay, mapatay na yun. Eh kami may karapatan dyan. So, ilalaban po siya. Alam po nyo yung pag-civil case po, matagal po yan. Actually, 3 years po nangyari. Nanalo po yung simbahan, sabi ng korte, sa'yo pala yung lote, nung itinatayo yung gusali, hindi mo sila binawalan. Madali sabi, may kagustuhan ka. So, matalo po sila. Alam mo nung itinatayo yan, no? Dapat binawalan mo na una pa lang. Ngayon, binabawi mo. Ibig sabihin, mayroon kang kagustuhan ng tinatayo nila. Ngayon, dahil nga, ganito unfair naman sa'yo, sabi yung gusto mo, bayaran mo yung building nila. Sa'yo yan, may karapatan ka yan. Gusto mo, bayaran mo yung building nila. Malaki pong building. Ayun. Wala pong pambayad. Sabi niya, gusto mo naman, bayaran nila yung lote. Hallelujah. Pero sa presyo, ng unang panahon na yung lote na yan, ay wala siyang valor. Kaya mo kinukuha siguro yan, marahil ngayon, nag-issue na yung lugar. Bayaran nila sa yung lote, yung presyo na noon, walang valor yan. Kaya na ilog po. Hallelujah. So yung kaso na tinagal ng 3 taon, makapag-ipon na po yung simbahan sa mga offering na nag-donate, pinayaran sa yung lote. So nasa kanila yung titulo. Tapos siyempre, yung abogado na umaharap sa korte ng 3 taon, siyempre babayaran mo. Sabi po ng abogado, nakapatira, huwag niyo akong bayaran. Kasi ang Diyos ang magbabayad sa akin. Baka hindi nyo kayang pantayan ang ibabayad niyo sa akin. Ako po, na-shock po ako sa sinabi. Baka hindi nyo kayang pantayan ang ibabayad niyo sa akin. Nung akin po sinasabi, ang Diyos ang magbabayad sa klase ng ating paglilingkod. Hallelujah. Yun po ang aking ibig sabihin dito, mga. Diyos ang magre-reward sa atin. Sino man po sa inyo ang nag-volunteer, hindi nakitang paglilingkod, nag-follow up kayo, nagbigay kayo, tumulong kayo, nagpayo kayo, in-encourage yung kapatiran, kahit walang alam yung pastor, ginawa niyo sa Diyos yun, reward na po kayo sa Kanya. Hallelujah. Yun po ang aking ibig sabihin sa mga tamang kapatid. Kaya every time, lalo't matured ka na sa Panginoon, hindi na kailangan utusan kapag ginagawa mo sa Diyos. Sapat ang sabi ng Bible, ang akalam ng tama, hindi na ginagawa, nagkakasala siya. Hallelujah. 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 Pagpalain po kayo ng Panginoon na sa umagang ito. Kung tayo man po ay dumadaan po ng testingan, feeling natin tayo pinagmamalupitan, hindi po. It is a good sign na may parating pong blessing. Diyos po ang gaganti. Diyos po ang nakakaalam. Tayo man ay naapi, naabuso, nagabyado. Hallelujah. Diyos po pa rin ang magtatanggol sa atin. Diyos pa rin ang magpapalak sa mga paglilingkod natin na hindi pinansin, sa mga ginawa natin kabutihan.
binaligtad pa tayo, gumawa na nga tayo ng mabuti, tayo pa naging masama, Diyos pa rin po magbibless natin. Palain po rin ang Panginoon. Hallelujah. So maraming salamat po naman nakatulong po ang programang ito at dalangin ko po at sa ating pamumuhay, patuloy po tayong maging tapat sa Diyos at tayo magbago. Sinabi niya, pagbago-bago ang tao. Hallelujah. Patuloy po tayo ng katapatan sa Panginoon, may nakakakita o walang nakakakita. Paglingkod natin ang voluntaryo, ang ating buhay sa Panginoon. Alam natin, hallelujah, binibigyan tayo ng Diyos kung tayo ay makasalanan. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon at bago ko manalangin ay mag-a-announce lang po ako sa inyo bago ko mag-close in prayer. Bukas po ay June 1, meron na po tinatawag na GCQ, no? General Community Quarantine. Ibig sabihin parang medyo may kalayaan na lumabas. Hindi po binuksan po yung kalayaan na yan para sa atin. Hindi ho. Binuksan po yung kalayaan na yan. Hallelujah. Dahil po na bumabagsak po yung ekonomiya. Walang kitaan, kaya ang tax po maliit. Kung papasok sa gobyerno, babagsak po yung economy. At pag bumagsak po yung economy ng isang bansa, malamang may civil war. Parang ganun po. Magwawala tao eh. Walang makakain. Kaya binuksan po ang trabaho, dahan-dahan binuksan para makapagtrabaho ang tao, may pambiling pagkain. Halilat makapagtrabaho yung mga nasa pabrika. Pero kung wala rin lang po kayong gagawin, wag po kayo lumabas ng bahay. Wag po kayo lumabas ng bahay. Hindi rin lang kayo papasok sa trabaho, walang gagawin. Wag po kayo lumabas ng bahay. Kasi maraming tao sa labas dahil may iba sa pilitang papasok na kasi na wala na nga pong pambili. Pinayagan sila magtrabaho kahit paano. Pero kung wala rin lang po kayong gagawin, wag po kayong lalabas. Kasi kung todo maraming tao sa labas, mas lamang po mahawaan po tayo. Mahawaan kayo ng virus po yan. At pag nahawaan po kayo ng virus na yan, hindi po libre ang mga ospital po niyan. Akala niyo po pag may virus ka, libre yan, hindi ho. Pag ikaw po may virus na hindi papasok ka sa ospital, lalo't pribadong ospital, mahal po yan. Nasa 500 to 700,000, kalahating milyon po yan. Hindi mo alam kung gagaling ka o mamamatay. Gumaling ka nga, namulubi ka naman. Hallelujah. Ang saklap, namulubi ka na, namatay ka. Kaya mas delikado po dahil mas maraming tao sa labas. Mas delikado. Kaya nga po may agwat, alalayo. Hallelujah. May binigyan po ng social distancing. Kasi pag dikit-dikit, mas lamang po, active po yung virus. Kasi nagpapasa-pasa. Ang virus po kasi, pag nakumapit siya, lalo siyang lumalakas. Pero pag wala siyang makapitan, mamamatay po siya. Yung ibig po sabihin yan. Kaya akin pong announcement sa inyo, kung wala rin lang kayong gagawin, huwag kayong lalabas. At kung kayo is pilitang lalabas dahil may gagawin talaga importante, may bibili na papasok, ingat po kayo. Ingat po kayo, huwag humawak sa estribo ng sasakyan, huwag humawak sa pintuan ng escalator, elevator, huwag gumawag sa mga doorknob sa mall. Kung pwede lang po, huwag nyo hawakan yung pera. Hallelujah. So, ingat po. Kung hawak man kayo, may sanitizer, tapon yung tissue, whatever. Delikado po siya. Yan po ang aking announcement. So, ako'y mananalangin. Ama, dalahin ko po yung aking mga listeners, mga viewers. Palahin mo po sila ng aking mga kapatiran. Ingatan mo po kami. Patuloy po kami, Panginoon, na magsisikap ng good sa aming klase ng paglilingkod. Palahin mo lahat ng naglingkod sa umagang ito, nakinig, nanood, nag-asikaso po sa programa. At sa mga nanalangin at nag-ayuno para sa amin. Palahin mo po sila, mga dalangin at palakasin kung sino man po may sakit karamdaman at anumang gawa ng Diablo, Satanas, Lucifer, in the mighty name of Jesus, tinatabi ko pong lahat.
Wala siyang karapatan sa aming buhay, pamilya, masasakupan, ministry, kalusugan, finances, blessing at trabaho in Jesus' name. Maging sa aming mga anak, sa aming pamilya, in the mighty name of Jesus. Pagalangin mo po yung mga kapatid namin na humingi po ng prayer request. Si Nanay Lynn Bargos, nanay po ni Hans, may sakit, ay mga magulang po ni Angela. Hallelujah. Ang kagalingan tuloy-tuloy ang aking po sinasabi. Maraming salamat. Salamat po. Palain po kayo ng Panginoon, and may the Lord will bless you, may the Lord will keep you, and may the Lord will make His face shine upon you. And may the Lord will always be gracious to you. Receive all the blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And we want to say, Amen. God bless you po. Shalom. Shalom. Shalom to God be the Lord. Hallelujah. Thank you for joining us this morning. By God's grace, we hope you are empowered. Share God's message for you on Facebook and share this live stream to your friends and family members. We would also like to hear from you. Send your prayer requests and connect to your leaders and pastors. Moreover, we want to know your testimonies and breakthroughs during this ongoing community quarantine. Follow us and watch live streaming every Sunday. Thank you and God bless.